Pagkat ikaw lamang aking kalakasan, sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Yes, hello muli mga ka-AAP. Salamat po ng marami at isang pinagpalang araw para sa bawat isa. Nawa tayo ay pare-parehong datnan ng biyaya at pagpapala ng Panginoon mula sa kanyang mga salita na muli natin mapapakinggan sa araw na ito. So, bago po tayo magpatuloy mga ka-AAP, pwede po ba tayong manalangin muna? Muli Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na biyaya niyo po sa amin, panibagong buhay, panibagong kalakasan, at sa lahat ng mga mabubuting bagay na inyong inilaan muli para sa araw na ito. Salamat po ng marami, pagpalaan niyo po ang buhay ng bawat isa, pagpalaan niyo rin po Panginoon ang iyong salita na aming pong pagbahaginan. Thank you Lord, in Jesus' name, Amen and Amen. So ayan po, isa pumuling kagalakan mga ka-AAP na patuloy po tayo makapakinig ulit ng salita ng Diyos, and I myself ay kailangan ko pa rin ng kanyang mga salita at kalakasan. At gaya nga ng sinasabi ng kanyang salita, habang itinuturo mo ito sa iba, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng mga pagkaing espiritual. So ayan po yung napakagandang benefits po nito kapag ang salita ng Diyos ay patuloy na itinatanim. And of course, yung nagtatanim ay bumabalik din po iyon sa kanya. Kaya kasama po ako sa araw na ito na naghahangad ng pagpapala ng Panginoon. So ito po ang ating pag-uusapan mga ka-AAP mula po sa mga aklat na mga salmo o Psalms 107 verses 1 to 35. Medyo mahaba-haba po ito, pero ang gusto ko pong bigyan ng emphasis po dito, kung babasahin niyo po, hindi ko na lamang po babasahin po yung buong chapter po kasi mahaba nga po, pero isa lamang po yung gusto ko pong bigyang pansin dito kasi paulit-ulit po yung kanyang sinasabi dito, yung kahalagahan ng laging nagpapasalamat sa Diyos. So, ang title po ng ating pag-uusapan mula sa Psalms 107 verses 1 to 35, Be grateful always to God. Yan. So, yan po yung pag-uusapan natin, ang laging nagpapasalamat sa Diyos. So, kung papasan niyo po yung, kung babalikan po niyo, babasahin niyo po yung buong chapter na yon, meron pong paulit-ulit doon na sinasabi. So, mula sa verse 1, verse 8, verse 15, verse 21, and verse 31. 5 times po yon na paulit-ulit na sinabi doon na laging magpasalamat sa Panginoon. So, babasahin ko po yung mga ilang sinasabi niya doon ha. Verse 1, magpasalamat kayo sa Panginoon dahil siya'y mabuti. Ang pag-ibig niya'y magpakailanman. Sa verse 8, kaya dapat silang magpasalamat sa Panginoon dahil sa pag-ibig niya'y kahanga-hanga at kahangahangang gawa sa mga tao. Sa verse 15, dapat silang magpasalamat sa Panginoon dahil sa pag-ibig niya at kahangahangang gawa sa mga tao. Verse 21, kaya dapat silang magpasalamat sa Panginoon dahil sa pag-ibig niya at kahangahangang gawa sa mga tao. Verse 31, kaya dapat silang magpasalamat sa Panginoon dahil sa pag-ibig niya at kahangahangang gawa sa mga tao. So kung titignan niyo po, paulit-ulit po talaga. Pero bakit po ba paulit-ulit na sinasabing kailangan tayong magpasalamat sa Panginoon? So, tandaan niyo po kapag nakakabasa po tayo ng paulit-ulit na salita ng Panginoon sa isang chapter o sa isang verse, meron po siyang binibigyang emphasis. Binibigyan niya po ito ng diin kasi mahalaga po ito sa Panginoon at para sa atin na kausap ng Diyos. So, ayan po. At meron po akong nabasa na sinasabi po ng mga eksperto. Sabi niya nito, ayon po sa mga pagsusuri o pagsasaliksik, sabi niya, ang mga tao daw na intentionally grateful, take note, intentionally laging nagpapasalamat, sabi niya, kung anong meron sila sa kanilang mga buhay,
sila ay nagkakaroon ng maayos na pagtulog. Yon, napakaganda palang, magandang epekto pala sa buhay natin. Kapag lagi natin naging ugali, intentionally, laging nagpapasalamat sa Panginoon, yung pong palang pagtulog natin ay, alam nyo, walang panama pala yung pong melatonin na sinasabi ng mga doktor. So, ito pala pinakamagandang melatonin na kailangan natin inumin every time na medyo nahihirapan tayo makatulog. Ang laging magpasalamat. Yan po ha, napakagandang pills po pala yan, ang magpasalamat sa Panginoon. Okay? Sabi niya, ayon sa report, magkakaroon ng better sleep, sabi niya, fewer, sabi niya, symptoms of illness and more happiness. So, ayan po yung mga ilang report po na ginawa sa pagsusuri ng mga eksperto sa mga taong intentionally laging nagpapasalamat. Kaya pala ang Panginoon ay binibigyang diin niya rin yung kahalagahan ng pagpapasalamat sa Panginoon. Alam niyo ba, isang bagay po na ipinapakita ng Panginoon every time na lagi tayo nagpapasalamat, mas madali daw po natin nakikita yung mga kahangahangang ginagawa ng Panginoon. Amen? Alam nyo, kapag hindi po natin pala naging ugaling magpasalamat, ang hirap po talaga natin makita yung kagandahan ng mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin. So, ate, kuya, gusto mo bang matunghayan yung mga kamanghamanghang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay araw-araw? Then, be grateful always. Naalala ko po yung sinabi niya sa 1 Timothy chapter 4, verse 4. For everything God created is good. Take note, lahat daw ng mga nilikha ng Diyos ay ginawang mabuti. Alam nyo ba minsan, ang hirap natin makita yung kagandahan, kabutihan ng mga ibang bagay na nangyayari sa buhay natin kung hindi natin ito inuunahan ng pasasalamat. Kaya sabi niya dyan, for everything God created is good, and nothing is to be rejected. It is received with thanksgiving. Anong ibig sabihin nito? Lahat daw ng mga nilikha o pinapahintulutan ng Diyos na nangyayari sa buhay natin, lahat po ito ay may dulot na maganda. Kung ito daw po ay tinatanggap natin ng may pagpapasalamat. Diba? Ganda ng pangako ng Panginoon. Totoo nga naman po mga ate, kuya, kapag naunahan po tayo ng mga pagrereklamo, pagdaing, mas madalas po talaga natin nakikita yung kapagitan ng mga pangyayari sa buhay natin. Amen? So, ayan po ha, napakagandang pangako ng Panginoon. Alam nyo, kung titignan nyo po yung, kung babalikan nyo po yung chapter 107 ng Psalms, 1 to 35, may mga 5 bagay po doon na dahilan, bakit po natin kailangan magpasalamat. Kung bakit po nila natutunan magpasalamat sa Panginoon. Number 1, naranasan nila yung pagre-rescue ng Panginoon dun sa ilang. So makikita po natin yan sa Psalms 107 verse 4 to 9. Kaya sabi ng Panginoon, magpasalamat kayo sa Diyos. So doon naranasan nila yung kaguluhan sa disyerto. Nung natutunan nila magpasalamat sa Panginoon, doon nila naranasan yung pagkilos at paggalaw ng Panginoon para sila ay i-rescue sa kanilang karanasan sa ilang. Amen? So number 2, naranasan nila yung pagpapalaya sa kanila ng Diyos doon sa pagkakaalipin, pagkakabihag. Saan natin makikita yan? Psalms 107 verse 10 to 16. Kung babasahin niyo po doon, naranasan po nila pagtulong ng Panginoon para sila ay mapalaya doon sa pagkakabihag na gawa ng kaway nila.
Number 3 na dahilan bakit sila nagpapasalamat sa Panginoon, naranasan nila yung pagpapagaling ng Panginoon. They're healing from disease. Saan natin makikita yan? Psalms 107 verse 18 to 22. So, dahil nga nandoon sila sa ilang, nakaranas po sila ng mga iba't ibang uri ng physical na karamdaman. Pero, nung natutunan nilang nagpasalamat sa Panginoon, nagiging grateful sa Panginoon, naranasan nila yung kagalingan mula sa Panginoon. And then, number 4 na dahilan, bakit sila nagpapasalamat? Dahil naranasan nila yung pag-iingat, yung safety nila nung sila po ay nasa karagatan. Okay? Safety at the sea, saan natin makita yan? 107 verse 23 to 32. And then lastly, yung naranasan nila mula sa dry land, mula sa walang kabuhay-buhay na sitwasyon ng kanilang lupain, nung sila'y natutong tumawag, nagpuri at nagpasalamat sa Panginoon, binago ng Panginoon yung sitwasyon, yung senaryo ng kanilang lupain. Yung dating tuyot na pangyayari, kalalagayan ng kanilang lupain, naging fertile na siya, naging punong-puno ng buhay. Marami nang tumubong mga pananim na napakinabangan ng mga Israelita nung time na yon. So, mga ate, kuya, ano ba mga bagay-bagay na dapat mo rin ipagpasalamat sa Panginoon? So, bago ko kayo pag-pray, pwede ba mag-isip po kayo ng mga ilang bagay na dapat nyong ipinagpapasalamat sa Panginoon? At sa ating pananalangin o sa inyong pananalangin, pwede nyo rin pong ipagpasalamat yan sa Panginoon. Nawa sa araw na ito, meron po tayong natutunan muli sa mga salita ng Diyos patungkol po sa kahalagahan ng pagpapasalamat. Tayo manalangin. Father God, salamat po ng marami at sa araw na ito, muli mo kaming kinatagpo sa magitan po ng iyong mga salita para ipaalala sa amin na sa paggising pa lang hanggang sa paglubog ng araw, sa bawat sandali ng aming buhay, lagi po namin natututunan yung pong art ng pagiging mapagpasalamat sa iyo. Salamat po ng marami. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. Maaaring may mga pinagdadaanan ng bawat isa. Maaaring matiwasay ang bawat isa. Pero o Diyos, ipinapakita mo ulit sa amin na maraming bagay kaming ipagpapasalamat sa inyo. Kaya o Diyos, salamat po ng marami sa lahat ng mga mabubuting bagay na sinasabi mo po at ginagawa po sa aming mga buhay. Thank you, Lord. Thank you, God. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po muli mga kay-AP at hanggang sa mga susunod po muli natin pagtatagpo. God bless and bye-bye!